po ay araw ng Lunes at 16 ng Hunyo. West Philippine Sea. Philippines alarmed by Chinese ships moving closer to shore. Yan po ang ating tatalakayan ngayong araw na ito. Ang ating pong referensya ay si Inquirer.net. Ayan po. Ang Pilipinas ay naalaman na sa presensya ng mga Chinese Coast Guard at na lumalapit na sa ating baybaying dagat. Ito ay sa kabila ng pandaigdigang desisyon na nagresulta sa pag-reject sa kanilang claim dyan sa South China Sea na wala namang legal na basihan. At puro lang naman mga katang-isip. Beijing claims most of the South China Sea despite an international ruling that its assertion has no legal basis. Wala naman po talagang legal na basihan ang kanilang pag-aangkin dyan. Puro lang naman mga katang-isip, lalong-lalo na yung sinasabi nilang 9-9 at yung kanilang historical rights kuno. The Philippines said China's deployment this month of a monster Coast Guard vessel demonstrated Beijing's increasing aggression in the disputed waterway. Bukod sa pananatili nila dyan sa ating EEC, ay talaga nakakabahala rin yung kanilang increasing aggression dyan sa may disputed waterway. Di naman po kaila sa atin ang mga nangyayaring kaganapan dyan sa West Philippine Sea. Yung kanilang ginagawang pambubuli at harassment sa ating mga mangingisda at Philippine Coast Guard. Malinaw na malinaw po iyan sa paglabag sa batas ng UNCLOS. It's getting closer to the Philippine coastline and that is alarming, National Security Council spokesman Jonathan Malaya told journalists Tuesday. Ang pananatili ng presensya at paggalaw ng mga Chinese Coast Guard ay isang taktika para itaboy at takutin ang ating mangisdang Pilipino. Hindi kami bibigay sa mga taktikang ito sa takot sa pamamagitan ng pag-atras o magtatago sa harap ng pananakot. Dagdag na balita, China's monster Coast Guard ship back in West Philippine Sea. China's biggest Coast Guard vessel known as the Monster Ship ay nagbalik sa West Philippine Sea. At kaugnay nito, ang PCG ay nakusahan ang Beijing na nagnanormalisa ng mga ganitong deployment upang baguhin ang umiiral na status quo. A smaller China Coast Guard ship with bow number 3304 that earlier replaced it to sustain Beijing's presence in those waters was gradually pushed away from the coastline of Zambales province by the PCG's offshore patrol vessel BRP Teresa Magbanwa. This prompted China to redeploy the 12,000-ton CCG 5901 on Saturday afternoon in the West Philippine Sea, part of the Philippines' exclusive economic zone in the South China Sea, to outmaneuver Magbanwa. He said, as of Sunday, it was 176 kilometers, 95 nautical miles off the coast of Zambales. Sa kabila ng masamang kondisyon ng dagat na may tinatayang taas ng alon na umaabot sa 5 metro
Ang BRP Teresa Magbanwa ay nagpatuloy na nagsasagawa ng masusing pagmamanman sa iligal na presensya ng barkong Chino na aktibong nagsasagawa ng mga hamon sa radyo upang tugunan ang labag sa batas na presensya ng sasakyang pandagat ng CCG. The PCG would continue to fulfill its patriotic duty to guard and protect our maritime jurisdiction against actors that disregard international law, all while ensuring that tensions remain non-escalatory, he said. The PCG deployed BRP Cabra and 2 aircraft on January 4 after it spotted the gigantic Chinese ship 100 km from Capones Islands in Zambales. The large Chinese vessel left the area last Wednesday, but it was replaced by a smaller Coast Guard vessel while BRP Teresa Magbanwa took over BRP Cabra. Ang kanilang layunin ay normalize ang mga ganitong deployment at kung ang mga aksyon na ito ay hindi mapapansin, ito ay magbibigay daan sa kanila na baguhin ang umiiral na status quo. An arbitration tribunal in The Hague under the United Nations Conventions on the Law of the Sea in 2016 invalidated China's claim to virtually the entire South China Sea and upheld the Philippines' control over resources within a 370 km, 200 nautical miles EEZ. Beijing, however, did not take part in proceedings and continues to reject the ruling. Ang pagkapanalo natin sa The Hague noong 2016 ay patuloy na hindi kinikilala ng China. Bagkus ay patuloy silang gumagawa ng pambubuli, harassment sa ating mga PCG at mga mangingisdang Pilipino. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga para sa Philippine Coast Guard na aktibong ilantad ang mga labag sa batas na pag-deploy ng mga Chinese vessels sa pandaigdigang komunidad. Tinitiyak na ang mga ganitong aksyon ay hindi nagiging normal at na ang ganitong pag-uugali ng pananakot ay hindi magtatagumpay. Hanggang dito na lang po ang ating talakayan at muli po ako yung niling sa inyo na sana po ay kayo po ay mag-subscribe sa aking munting channel. Malaking tulong na po ito sa gaya ko pong nag-uumpisa pa po lamang sa larangang ito. Maraming salamat po.